Sinagip ng mga kapitbahay ang 79 na taong gulang na lolang nadatnang nakahandusay sa bakanting lote sa Capas Tarlac. Ayon sa mga residente, madalas iwan ng kanyang mga kaanak nang mag-isa lang ang lola. Panoorin ang report ng Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Nakahandusay, basang-basa sa ulan, nanginginig sa lamig at umiiyak. Lening matwa. Mumuran, pebrenye keni. Ganyan nadatna ng kanyang mga kapitbahay ang 79 na taong gulang na lola sa isang bakanting lote sa Capas Tarlac. Kwento ng mga residente, narinig nila mainang boses ng lola sa kasagsagan ng maulang panahon kagabi. Agad pinuntahan ng mga nakakita si lola para sagipin. Kung hindi raw nila ito nakita kaagad, ay baka namatay na ito. Pinaliguan at binihisan nila si lola. Puting-puti na, malamig na po yung balat niya dahil basa-basa na po siya. Hindi na rin po siya masyadong makapagsalita. Binuhat po namin, sir. Tinakbo namin dyan. Tapos nung ang lakas pa ng tubig dyan, pagkatapos nito, punta tayo ng barangay. Ayon sa mga kapitbahay, madalas nag-iisa si lola sa bahay ng kanyang apo. Kadalasan ay walang pagkain at ikinukulong pa. Minsan na raw nilang sinita ang apo ni lola dahil dito. Oo, ginukulong po. Sinasara yung pinto dito at saka doon sa kabila, sa kusina. Ba't mo ikukulong si lola? Sabi ko. Tapos sabi niya, wala, alam mo naman nagtatrabaho. Minsan po nung yung biyanan ko pumasok dyan, nakita niya po yung pagkain niya, panis na po. Maaari raw na lumabas ng bahay si lola para humingi ng pagkain. Pero sa hina ng katawan nito, posibleng natumba at hindi na nakatayo pa kaya inabutan na ng ulan. Agad din nila sa barangay si lola para ibalik sa kanyang kamag-anak. Kwento ng kaanak, napansin naman nilang nawawala si lola sa loob ng bahay. Hinanap naman daw nila ito sa bakuran ng bahay pero hindi raw nila nakita. Pero pinagtataka raw ng barangay kung bakit hindi nagpa-blatter ang mga kaanak ni lola at hindi rin nagtanong sa mga kapitbahay kung interesado silang mahanap ito. Sabi daw, inanap naman daw. Kasi maghapon daw silang wala, nagtatrabaho. Sabi ko nga sa kanya, ipananagutan kayo, kako pinapabayaan nyo yung matanda. Muling binalikan ng barangay ang kamag-anak ni lola para kamustahin ito matapos ibalik sa kanila. Pero galit na sinulubong sila ng babaeng kaanak nito na bago raw bantay ni lola. Galit na galit siya sa mga tumulong sa matanda. Bakit po ano pong karapatan nyo? Ha? Alam yung ginawa nila, pinagkakitaan nila yung matanda. Hindi nila dinala dito. Imbis na magmalasakit sila, ginawa nila, pinagkakitain nila, binidyo nila yung matanda. Tumanggi rin silang ipakita si lola na nasa loob na raw muli ng bahay. Hindi po yan pinalabas, tumakas po yan. Nakakatakas po yan, malakas po yan. Tinitiyak naman daw ng kamag-anak ni lola na aalagaan nila ito. Pero patuloy na babantayan ito ng barangay official para masiguro na may kasama sa bahay si lola. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.